Good morning sa ating banal na Diyos. Good morning din sa mga naka-hook up sa internet. Kung si Brother Boy naka-hook up, good morning sa iyo. Good morning sa iyo dyan, Brad. At mga kapatid natin na naka-hook up sa Canada, sa Texas, sa London, saka sa Australia, saka sa Pilipinas. Morning po sa inyo dyan. Morning po kasi rito. Good morning. Praise God. Sa hindi pagtatagal, sige, basahin po natin ang ating banal na kasulatan. Buklatin po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 13 verse 24 to 30. Tapos laktawan natin from 36 to 40. Hanggang 42 na. Praise God. Sabi niya, another parable put the forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like it unto a man which sowed good seed in his field. Ganyan ganon. But while men slept, so may natulog, no? Nakatulog. His enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. So may nakasingit, may tumubo. So sa pagkakatulog nila, hindi nila namalayan. 26. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Sabi niya gano'n. Saan ang galing to? Di ba ang tinanim nyo lang magandang binhi? He said unto them, an enemy. So alam na ng ating Panginoon, an enemy had done this. The servant said unto him, will thou then that we go and gather them up? Gusto mo, bunutin na namin yan. So talagang di ba? Bunutin na namin yan. Sabi niya gano'n. But he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. So pag binunot niyo yan, baka madamay. So praise God. Itong pinakamagandang rito. Ang topic natin. Sabi niya, let both grow together. Tingnan mo until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in the bundles to burn them. But gather the wheat into my barn. Tingnan nyo mga kapatid. First, tama ba na dapat unahin yung panirang damo? Tama ba yung Bible kasi ang nagsabi? First talaga Sila talaga yung unahin Pero bakit ganun? Meron tayong mga pinag-aralan na may mauuna pa. So, unang Panginoon. Praise God. Sa 36, then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciple came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares and the field. So, saysayin mo sa amin kung ano yung parables na sinasabi mo. Sabi niya ganon. He answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man. Alam natin yan. The field is the world. Amen. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. So, ang linaw ng pagkakapaliwanag niya. So, lahat ng mga parable na sinabi niya, na hindi maintindihan, ipaniliwanag niya mismo. Diba? Praise God. The harvest is end of the world. So, yung harvest daw, ito daw yung end of the world. And the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. 41. The Son of Man shall send forth his angel, and they shall gather out his kingdom of all things that offend, and them which do iniquity. 42.
and shall cast them into the furnace of fire. Tingnan mo, itatapon na sila kagad. There shall be wailing and gnashing of teeth. So, biruin mo yun. Wailing and gnashing of teeth. Gaano kahirap yun? So, praise God, ang Diyos ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Hallelujah. So, siguro humingi muna tayo ng paggabay sa ating Diyos na banal. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, napapagpala nga sa lahat. O dakilang Diyos, wala po kaming karunungan, wala po kaming kaalaman kung paano ipaliwanag ang iyong mga banal na salita. Dapat sabi mo sa amin, hindi mo kami iiwan, Panginoon Diyos, hindi mo kami pagkukulangin. Ikaw ang magbibigay ng kapahayagan sa bawat isa, Ama. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na tumanim sa aming puso ang mga binhing ito na ibinabahagi mo sa amin, O Ama. Dakilang Diyos, habang kami nandito sa sanlibutan ito, Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging malinis, na maging masunurin sa iyong mga banal na salita, at maging mapakumbaba sa iyong mga banal sa hanggang sa pagdating ng iyong buktong na anak, na aming Panginoong Yesus na aming inihintay. At ito iyong pinangako din sa amin, Panginoong Diyos, na kami kukunin mo sa iyong makapangyarihang kamay at ilalagay kami sa isang kalalagayan na buhay na walang hanggan, Panginoong Diyos. Marami po salamat. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang mag-provide ng iyong mga banal na salita. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang maglagay sa aming puso nito. Nawa, Panginoong Diyos, tumimo sa amin ito at maipamuhay namin, Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God. Ingatan mo rin po ang mga kapatid namin na wala rito ngayon, O Ama. Alam po namin na ang puso nila ay narito at nasa inyo, Ama. At ingatan mo po sila sa kanila sa lugar na kanilang kinalalagyan ngayon, at ganoon din po ang mga kapatid namin nasa iba't ibang dako ng lugar, Lord God. Maraming po salamat, O Ama. Ito po ang mga samo at dalangin namin sa dakila mong pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Pwede bang bago tayo umupo, mga kapatid, kasi yung kinanta natin kanina, napakaganda eh. Kahit konting linya lang, kung loobin ng Diyos yung sa music ministry, i-request ko lang, mga kapatid. Yung kinanta natin na yung tawag din, simpleng word lang siya, pero ang sarap. Yung Tagalog, yung ako'y masaya pag ang puso ko'y masaya pagkasama. Ang puso natin masaya pagkasama natin ang ating Diyos sa buhay, di ba? So, pwede bang kantahin natin ulit yun kahit napakaganda ng linyang yun. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Wala na hahanapan natin pa, Panginoon. Wala na hahanapan natin pa, Panginoon. Wala na hahanapan natin pa, Panginoon. Wala na hahanapan natin pa. Praise God! Ang ganda, di ba, mga kapatid? So, pwede na po tayo magsiupo, mga kapatid. Praise God! Napakagandang nanta. Praise God! Bago natin ituloy ang ating mensahe na ibinigay ng ating Diyos, magpapatotoo muna ako, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, nung nakita ko yung schedule, sabi ko, praise God. Actually, nung nasa Canada pa ako, namimiss ko yung ganitong gawain. Mga kapatid, namimiss ko ang paggamit ng Diyos. Kasi doon walang paggagamitan sa iyo eh. Tagapakinig ka, nagshe-share. Pero yung mga sinesharean mo, parang lumalabas lang dito. So nakakalungkot, di ba? So sabi ko, Lord, habang nandito ako,
magbubulay-bulay ako ng yung mga banal na salita. Sabi ko ngayon. Para pagdating ko sa, kung loloobin mo, na pagdating ko sa Qatar, ay handa ako. Hindi na yung tipong nakakahiya, nakakahiya ako, parang gano'n. So praise God. Alam niyo mga kapatid, nung nag-aaral ako, sa lahat ng ayoko, yung nagre-recite. Dahil wala akong, iyan ang, kumbaga, sa tuwing ini-interview nga ako mga kapatid, ang lagi kong sinasabi, pag tinatanong nila, what is your greatest weakness? Ang lagi kong sinasabi, ang weakness ko talaga, yung magsalita at makipag-usap sa maraming tao. Yung tipong magsalita sa maraming tao, yun talaga ang weakness ko. Kasi, ewan ko ba, pagdating sa mga, pagdating sa siguro sa kalokohan, magaling ako. Mapagbiro ako, mga kapatid. Pero pagdating sa mga seryoso ang talagang nahihiya ako. Hindi ako makapagsalita ng maayos. So, una ang Panginoon, sabi ko, Lord, hindi talaga ako magaling mangusap sa mga ganito. Pero, baka pagalitan tayo ng Diyos eh. Ewan ko ba, nagiging malakas ang loob ko pagdating sa Panginoon. Praise God. So, unang Panginoon, nawa, siya ang magbulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. At mga kapatid na babae, siguro, mga kapatid na lalaki, since wala naman tayong kasi baka mahirapan kayo, magpe-present po tayo. So, para hindi na po kayo mahirapan, kasi nalalaman ko na medyo mahirap din sa leeg, pag ganyan. Hindi mahaba tong mininsahe ng ating kapatid na ito. Hindi mahaba. So maikli to. So unang Panginoon, maikli rin to. Praise God. Praise God. Kahit pwede natin patayin yung ilaw. Kung tingnan natin kung ano lang. Alam niyo mga kapatid, na-inspired ako kay Brother Hilbert. Kasi ginagamit niya itong presi at sinabi niya rin sa akin na maganda yung presi. Actually mga kapatid, sinubukan ko. Nung sinubukan ko, nag-trial ako, talagang, Brad, struggle ako. Pero madali, actually mas maganda siya kaysa sa PowerPoint. Mas madali. Yun nga lang, talagang, kasi through internet talaga saka inaaral ko pa talaga. Unang Panginoon kasi mga kapatid, mas maganda kasi yung mga kapatid pag may mga ganitong presentation, mas parang naiintindihan natin. Ako, Brad, nung estudyante ako, mas gusto ko nagpe-present yung teacher ko, yung tipong mas maiintindihan ko. Ayoko nung yung hindi ko maiintindihan, yung parang tipong pag tinanong ka, hindi mo alam yung sagot. So mas maganda kasi tignan yung mga teacher, minsan may mga teacher na talagang magaling na magturo. Talagang may intindihan mo. So unang Panginoon, sinubukan ko lang to mga kapatid. Unang Panginoon, ang Diyos ang magbigay sa atin ng kaunawaan, maintindihan nawa natin. Praise God. So mga kapatid, ano nga ba ang parables? Sabi niya gano'n, ano ang parables?
Ang parables is a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. Katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Lagi siyang nagbibigay ng parable, di ba? Parable of the ganito, parable of the fig tree, parable of... Kahit ang ating kapatid, nagbibigay din siya ng parables pag nagkukwento. At ang parables kasi minsan inahalin tulad niya. Yung isang sitwasyon sa nangyayari ngayon, pwedeng nung nakaraan, at mangyayari pa lang. So, inahalin tulad. So, para mas maintindihan. Pero minsan, ang pagbibigay ng parables ng ating Panginoong Hesus, minsan hindi maintindihan eh. Pero unang Panginoon, siya rin ang nagbibigay. Siya rin ang nag-i-explain kung ano yung parables na yon. So, praise God. Praise God. Sabing ganon, ang binasa natin, the parable of the wheat and the tares. Diba? Matthew. Ngayon, ang ating kapatid, nagbigay siya ng title na to. Sabi niya ganon, the seed of discrepancy. So, ano bang ibig sabihin ng discrepancy? Ang sabi ng ating kapatid, something different. Yung pagkakaiba. Kumaga sa Tagalog, ang binhi ng pagkakaiba. O pagkakaiba ng binhi. Mga ganon, discrepancy. Nahalo, hindi dapat siya doon. Magkaiba. Praise God. Sorry mga kapatid, kasi kanina pa ako ay nakabahan kasi hindi ko talaga maano. Kung meron akong may papahagi o may pagkakataong hindi ayon, tingnan nyo mga kapatid, kung hindi ayon sa kanyang mga banal na salita, ang ating kapatid lagi niya tayong binabalik sa salita. Sabi niya ganon, kung meron man akong nasabi sa inyo na hindi ayon sa salita o nakalinya man lang sa salita ng Diyos, wala kayong ibang babalikan kundi ito. Ito mga kapatid. That's the Bible. Our absolute. Wala kayong ibang babalikan. Hindi nyo pwedeng balikan yung sinabi ni ganito, hindi nyo pwedeng balikan yung sinabi ng ganyan. Balikan natin yung salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, nakakita na ba kayo ng tares sa awit? Siguro sa mga probinsya, alam nyo kasi yung mga kapatid, ako, lumangki ako sa Maynila, wala na akong makitang siguro mga awit sa tares. Hindi ko na hindi ko na Brother Albert, alam mo pa ba yan? Hindi na. Kasi nga, lumaki na kami sa Manila, hindi tayo lumaki sa mga, hindi ko naman inaalo yung mga taga-probinsya, pero alam nila yan. Let's say, Brother Julius, maaaring alam niya yan. Brother Verdi, maaaring alam mo yan. Brother Mon, di ba? Alam mo yan kung ano yung itsura. Tingnan natin kung ano yung itsura ng tares sa kawit. Di ba? Anong nakikita nyo mga kapatid? May pagkakahaling tulad ba? Kapit, di ba? Alam nyo ang tares and wheat, halos magkadikit yan. Sabi nga, they look alike. Sabi niya ganun. And the only way to tell the difference is to wait until they are mature. So makikita mo yung pagkakaiba nila pag malago na sila. Yung ready to harvest. Kumbaga. So, anong pagkakaiba nila? Tingnan niyo mga kapatid. Ito, kung mapapansin nyo mga kapatid, ang bunga niya, the tares is light. Napaka-light lang. And lacks substance. Walang kasustansya. And they are tiny. Napakaliit. Black seed sa loob ng tares mismo. And if you eat it, it causes dizziness. Hindi pwedeng kainin. Diba? So wala lang sustansya, hindi pa pwedeng kainin. Walang buhay. Tama? Walang buhay mga kapatid. Eh ito. Medyo malaki. Diba? Malaki. The wheat is heavy and bears good fruits. Grain. So, makikita nyo yung diferensya pag ano na sila, pag time of harvest, makikita mo yung diferensya.
Doon nyo na ngayon makikita ang diferensya kung ano yung pagkakaiba nila. Yung isa, malaki, malalaki ang mga butil. Yung isa, ang liliit. Tingnan nyo pa mga kapatid. Ano sabi? The tares, as it mature, will stand tall. Nakaganon lang yan. Tama ba? Paano lang nakaganon lang yan? Walang ganon yan, walang nakaganon. Stand tall lang yan, nakadiretso lang yan. Straight lang yan mga kapatid. Eh yung ano, yung wheat. The wheat, as it mature, will bow its heads, mga kapatid. Gumaganon yan, no? Gumaganon yan, mga kapatid. Bakit? Dahil sa bunga niya. Diba? Bakit? Alam mo na, yan lang ang nakita kong illustration na wheat and tares. Pero mas maganda kung may makikita tayo talagang totoong wheat and tares. Hindi ko na mabasa. Pero sabi dyan sa Matthew, yung tares, pinaliwanag ng ating Panginoong Hesus, sabi niya ganon, ang tares ay children of wickedness. Wicked one. That's right. So, the wicked one, kung sino pa yung wicked one, siya pa yung mataas ang noo. Matapang. Diba? Ngayon, ito naman, the children of the kingdom. Humble. Nagpapakumbaba. Sa dami ng kanyang binhi, nagpapakumbaba pa rin siya. Sa dami ng revelation na natatanggap natin, nandun pa rin tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Eh, itong children, makarinig lang ng konti yan siguro. 2 years ka pa lang, Brad. Ako, 20 years na ako. Mag-aral ka muna. Ha? Kilala mo yun, ha? Mag-aral ka muna. Sabi nga nun. Experience ko yan. Praise God. Tingnan nyo mga kapatid. Yan ang totoo. Tingnan nyo kung paano nagbabaw. Di ba? Tapos yung tares, tingnan mo. Tayo. Di ba? Ang tayog ng lipad. Tingnan nyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesus sa isang parabulo na, mabuti pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Bakit in-example pa yung kamelyo? Marami namang ibang hayop, bakit kamelyo pa? Diba? Ang kamelyo, ang karakter ng kamelyo mga kapatid, pag nandyan na yung amo ng camel, naluhod na yan. So ano yung karakter niya? Naluhod na yan mga kapatid. So ibig sabihin, habang lumalaki, habang dumadami yung kanyang binhi, yung kanyang natututunan, still humble. Amen. Praise God? So still humble. Nagpapakumbaba. Ngayon mga kapatid, ang tanong, bakit ba nagsaboy pa ang Diablo? Bakit ba nagsaboy siya? Tignan nyo mga kapatid ha. Nagsaboy pa siya, madilim pa. At hindi lang, tulog pa yung mga tulog pa yung mga nagtatanim, yung mga nangangalaga. Tingnan nyo gaano katuso ang Diablo. Double time. Antukin ka lang, matulog ka lang, may mangyayari na. Di ba? So dapat, be alert, sabi nga nun. Right. Kung siya double time, dapat tayo triple o 4 pa. Amen. Di ba? I-double pa natin yung time. Yan. Kasi mga kapatid, hindi natin alam, yung kalaban natin talagang napakatuso niyan. Tingnan mo, nakatulog lang. May natanim na kagad. So bakit pa siya nagsaboy ng bini, ng paniranda mo? Anong purpose niya? Bakit pa siya nagsaboy? Di ba mga kapatid? Sabing ganon, bago natin sagutin yung tanong na bakit pa siya nagsaboy? Anong purpose niya? Balikan muna natin yung isang parabulo pa. Yung binigay ng bago niya ibigay itong parables na to ng wheat and tares, meron pa siyang binigay na parabulo bago yan. Ito, siguro alam niyo na to mga kapatid. Isa. Ano nakapansin nyo? Yung dilaw, ano yan? Praise God. Pangalawa, Araw. may rock.
May bato. Ibon o yung bini. Pangatlo, tinig. Dawagan. Tinig, dawagan. Pang-apat, is God. Tinanim sa mabuting lupa. Ano yan? Ano yung parable na yan? Parable of the sower. Sabi niya ganon, hindi ko na kasi maano, Brad. Sabi niya ganon, ito yung mga nalaglag Sa daanan. sa daanan. Mga Mga nalaglag sa daanan. Nalaglag sa batuhan. batuhan. Nalaglag saan? Sa tares, ay sa tinig, dawagan. Sa mabuting lupa. Tingnan niyo mga kapatid, pwedeng i-zoom natin ang konti. Para makita natin. Itong linya muna na to mga kapatid. Sabi sa inyo mga kapatid, kasi bago pa lang, hindi ko talaga siya kabisado pa. So, kaya tingnan nyo mga kapatid, ganun na nag-resulta. Ang liit, hindi ko na makita. Pero nung ginagawa ko yung mga kapatid, kitang-kita ko naman. Saka maganda kasi yung meron kasing mouse, talagang nasuzoom mo. Nasuzoom mo. So, praise God, sorry. Tapat na lang natin dito mga kapatid. Kasi maganda to mga kapatid din. Kung makikita natin, maganda yan. Eto mga kapatid. Yan. Sabi niya, tumuka. May tumuka na ibon dun sa seed. Sabi niya, sa seed fell by wayside. Sa Matthew 13 na yan. Sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng fowls? Ang mismong Bible ang nagbigay ng paliwanag kung anong mismo to. Yung false na to. Foul. Sabi niya, fallen angel. Devil. Di ba? Sa Luke 8:12, makikita mo yan. Ano ba ginawa? Ano ba ginawa niyan? Tinuka. Nung nakita niya sa wayside, tinuka niya. Sorry, bumabalik lang. So, sorry talaga mga kapatid. So, ano lang dito. Alalayan na lang. Yan. Sorry talaga kasi nagsusubok pa lang. Praise God. Ngayon, sabi niya ganon, ang mga fallen angel, tinuka niya yan. Nakita niya sa wayside, inalis niya. Diba? Inalis niya yan. Daanan. Bakit? Ayaw niyang tumubo. Diba? Ayaw niyang tumubo. Ngayon, sa time ng ating Panginoong Hesus, ang Pharisees and scribe, tinawag niya, sabi niya lahi ng mga ulupong. Sabi niya gano'n, di ba? Kayong lahi ng mga ulupong, kayong lahi ni serpent. Anak kayo ni serpent. Bakit niya tinawag na lahi ng mga ulupong yung Pharisees sa scribes? Kasi hypocrite sila. Ang mga scribe, yan ang sumusulat ng mga batas. Ang mga Pharisee, yan ang namamahala ng batas. Nagpapatupad, kumbaga. Sabi niya ganon, sa Matthew 23:33 and 33, kayong mga Pharisee kayo na ayaw nyo pumasok sa langit, pati yung mga gustong pumasok sa kaharian ng langit, ayaw nyo papasukin. Diba? Sinasara nyo pa. Anong ginagawa nila? Tinutukan nila yung seed para lang hindi maligtas. Bakit? Anong purpose nila para hindi maligtas? Para may maisama sila sa magiging kalalagyan nila. Diba? Sorry mga kapatid, iyaano ko ulit. Meron pa. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi niya, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, mga Pharisee,
Eh sa panahon natin ngayon, ano kaya? Sabi ganon, kung mababasa nyo, sa 1 Corinthians, kung hindi ako nagkakamali, 1 Corinthians, sabi niya ganon, mag-ingat kayo sa mga false prophet, false teacher. Sa Matthew 24. Meron sa, kung hindi ako 1 Corinthians 11:13, mag-ingat kayo doon. Bakit? Kasi, sila yung mga nagtuturo ng, mali. Tingnan nyo sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ako, mga kapatid, galing ako sa Baptist. Sabing ganun sa akin, huwag kang pupunta sa ganito. Baka maaari mong mapakinggan yung aral nila. Bakit? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, search the scripture. Tama? John 5:39. Search the scripture. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano ka makakapag-search? Kung ang mismo lang ang mga ngaral ang umahawak ng Biblia, hindi ka nagbabasa, paano mo masa-search? Paano mo malalaman ngayon kung siya ay nagsasabi ng totoo? Kaya nga binigyan tayo ng payo ng Bible na search the scripture. Saliksikin natin. Kasi dito natin makikita kung may buhay na walang hanggan yung mga yan. Kung tayo ay merong buhay na walang hanggan. Kaya search natin yung scripture. Ano pa sabi ng Bible? Ang sabi niya sa 1 John 4:1-2, try every spirit. Bakit natin kailangan i-try? Baka mamaya hindi sila sa Diyos. Ang espiritu na yun. Paano natin malalaman? Okay, nag-try tayo. Paano natin malalaman na hindi sila sa Diyos? Ang sabi ng 1 John, kapag ang itinuturo nila na ang Panginoong Hesus, ang Hesukristo, ay hindi nahayag sa laman, that is Antichrist. Hindi ako nagsabi niyan, ang Bible. Sabi sa 1 Corinthians yan. Ay, sabi sa 1 John 4:1-2. Sabi niya ganon, pag ang isang mangangaral ay nagtuturo na ang Panginoon na hindi nahayag sa laman, that is Antichrist. Tingnan niyo mga kapatid, anong kahalagahan ng isang Godhead? Sabi nga ni Brother June, alam niyo mga kapatid, kahit ulit-ulitin yung Godhead, napaka-importante ng Godhead. Kasi dyan mo malalaman, sabi nga, try every spirit. Ngayon, kung ang Godhead nila ay akma at nakalinya sa Bible, saka mo ngayon malalaman kung anong espiritu meron dyan. Diba? Kaya nga sabi niya, try every spirit. Kung nagkahayag siya na ang Panginoong Hesus ay hindi nahayag sa laman, tingnan nyo specify, Jesus Christ. Pag ang isang tao ay tinuturo na si Jesus Christ hindi nahayag sa laman, that is false, Antichrist. Hindi tayo nagsabi niyan, ang Bible. Ang nagsabi niyan. Praise God. Tingnan nyo mga kapatid Sa linyang ito, ang sabi niya, the seed taken away. So, pinuha ang seed. Dapat, tingnan mo, sa linyang to, ang sower, tama. Tama? Yung nagtapon, tama yan. Tama yung nagtapon. Yung seed, lalo na yung seed, hindi magkakamali ang seed. Ang seed, word of God yan eh. So, hindi magkakamali yan. Ang mali, yung ground. Tama? Kahit pagbalik-baliktarin mo yan, may mali pa rin. May mali pa rin. Kahit yung sower, nagmali, kasi marami ngayon naghahagis ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Eh kung mali naman yung naghahagis ng binhi, mali pa rin. Dapat, lahat tama. Walang may mali. So, praise God. Tayo sa pangalawa. Iyan na natin. Praise God. Sabi niya ganoon, Satan will give you doubt the word of God. Yung seed na nahulog sa stony place, bibigyan ka ng doubt ng Satan. Tingnan niyo mga kapatid, makikita niyo mga kapatid, sa apat na yan, laging active yung Satan. Nakita niyo? Sa event na yan, laging nakasawsaw si Satan. Lagi siyang nakasawsaw. Nauuna pa siya. Diba? Satan will give you a doubt. The word of God. You will not surely die.
Di ba? You will not surely die. Hindi ka mamamatay. Sabi niya, taste the good word of God. Ito yung mga binhi na nahulog sa stony place. Yung bang tipong nagalak sila nung natanggap nila. Pero dahil wala silang ugat, sa panandalian lang yung galak nila. Saglit na saglit lang. Marami tayong kilalang ganyan, mga kapatid. Nagpabautismo, nagalak, nasa sila ngayon. Bakit? Nasa kalagayan sila ng stony place. Yung binhi, nandun sa batuhan. Di ba, mga kapatid? Anong sabi sa Hebrews 6:46? Basahin natin kung maano nyo. Sabing gano'n ng Hebrews 6. Minsan na nakatanggap ng biyaya. Mga kapatid, yung stony place na yan, naarawan dahil sa walang ugat na tuyo. Minsan nakatanggap ng Holy Ghost, ng gift of God, ng gift ng Diyos. Sabi niyang ganun. Nakatanggap siya. Pero, ano nangyari? Nagalak siya, pero wala siyang ugat. Hindi, nawala. Nawala yung galak niya. Nawala talaga yung galak niya. Tignan niyo, mga kapatid. Sabi sa Matthew 27:35, si Judas nagrepent. Nagrepent naman talaga siya, di ba? Pero ang ginawa niya, nagpakamatay siya. So, sabing ganun, kung sino man, sabi sa Hebrew 6, nakalasap na ng biyaya ng Diyos, hindi natatanggapin sa pagsisisi. Bakit hindi natatanggapin? Magsisi ka man, wala ka ng ugat eh. Hindi natutubo yan. Diba? Hindi natutubo yan eh, kahit magsisi ka man eh. Sa tingin nyo, kung nagsisi si Judas, kung may tumubo, hindi siya magpapakamatay. Tama? Hindi siya magpapakamatay, pero walang tumubo kasi. Kahit magsisi ka pa na magsisi, kung walang tutubo dyan sa puso mo, you're dead. Mamatay ka. So, the seed without roots. Sower, right, seed, right, ground, wrong. Mali pa rin. Baliktarin mo yan. May mali pa rin. Praise God. Susunod, lalakihan na natin para. Praise God. Ngayon, sa seed fell among thorns. Etong thorns, nakakita na kayo ng mga tinikan. Malalaki yung mga yan, di ba? Yung mga tinikan. Maganda rin yung ano niya, yung lupa niya. Kaso, pag ang binhi dyan tumubo at meron namang mga nakasiksik ng mga tinikan, hindi ano yan eh, hindi aalpas yung ano niya. Hindi magkakaroon ng fruit. Hindi magbubunga. Kasi iniinis siya ng ng tinik. Dawagan, di ba? Sabi nga nun, ng Revelation 1:3, blessed is that tree that heareth and keeping his word. Keeping his word. Sabi nga nun, read it, hear it, keeping. Ang nakikinig, tumutupad, at ano? Bumabasa, tumutupad, at nakikinig. Dapat tatlo, nakaindak yan. Pero, dito sa seed, fell among thorns, nakinig lang siya. Hindi niya nagawa yung dalawa. Nakinig lang siya. Napakinggan niya yung salita ng Diyos. Amen. Napakinggan niya. Pero, pagdating sa Matthew 4:19, yung devil, kasi pagdating dyan, yung devil, nag-offer ng riches, ng kayamanan. Alam niyo mga kapatid, ang thorns, mga kayamanan yan eh. Meron dito ngayon yan mga kapatid. Nakatanggap siya ng salita ng Diyos, pero dahil sa kayamanan, hindi niya tinuloy. Kasi mas maganda nga naman yung nagagawa ng sanlibutan kaysa sa dito. Eh doon, yung flesh ang ano mo, papakainin mo ng papakainin. Eh dito, soul ang papakainin mo. Di ba mga kapatid? Peace God. So, praise God. So, eto,
dapat tama pa rin. So may mali pa rin dyan. May mali pa rin. Oh, sabi niya pa, sorry. Sabi niya pa, sa Matthew 6:24, you cannot serve two master. Hindi mo pwedeng pagsilbihan yung dalawang master. Yung isa, palulugdan mo, yung isa hindi. So, ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng pagsamahin yung kayamanan, tapos magsisilbi ka sa Diyos. Biro mo, gumagawa ka sa sanlibutan, tapos magsisilbi ka sa Diyos. No. Hindi pwede yun. Hindi mangyayari yun. Kaya ano nangyari? Hindi tumubo. Bakit? Dahil sa kayamanan. Dahil sa mga tinik na to, na nakaikot sa kanya, nakakapit sa kanya. Praise God. Ngayon ito, mga kapatid, i-ano na natin para dire-diretso. Ay. Ito mga kapatid. Sorry, kakulangan talaga sa... Sabi niya gano'n, ito naman sa seed fell into a good ground. Matthew 13:8 yan. Sabi niya gano'n, he that keepeth the word, keepeth his own soul, sa Proverbs. Kung sino yung tumutupad, nag-iingat, yan ang nag-iingat sa kanyang kaluluwa. Diba? He that shall endure unto the end shall be saved. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. So, yan yung ginawa nung isang binhi na napunta sa mabuting lupa. Diba? Anong sabi dyan sa Matthew na yan? Matthew 13? Iningatan ng puso niya itong yung binhi na to. Iningatan niya. Hindi niya tawag dito yung sabi nga sa banal na espiritu huwag niyong bibighatiin. Hindi niya pinighati ito. Iningatan niya. Para lang para lang maligtas siya. Para lang magbunga siya. Diba? Tingnan niyo mga kapatid. The seed bears fruit. Right sower, right seed, right ground. Tama? So dapat yan. Ngayon, pag nirong mo to, wala pa rin yan. Hindi tutubo yan. Dapat lahat yan tama. Tama yung naghasig, tama yung binhi. Etong binhi talagang hindi nag-ano to. Tama lagi ito. Ang nagkukulang lagi, itong dalawa. Kung sino yung nag-aasik, kung sino yung inaasikan. Kasi ang salita ng Diyos yan eh. Sabi nga ng Panginoong Hesus mawawala ang lahat, ang lupa at langit, pero ang salita niya hindi magbuko, hindi mawawala. Di ba? So hindi mamamali yan. Ito lang lagi dalawa ang mamamali dyan. Ngayon, nakita niyo yung apat na yan mga kapatid. May napansin kayo? Ano napansin nyo? Nadamon. Ano napansin nyo mga kapatid? Di ba lagi si Satan nasa eksena lagi? Nakasingit lagi. Pero sa isa, nakasingit kaya niya? Hindi, di ba? So hindi siya nakasingit dyan. Kaya nga tumubo maganda yung pagkakabunga So hindi siya nakasingit dyan. Ngayon balikan natin mga kapatid. Ito ang tanong. Bakit ngayon naglagay ng binhi si Satan? Naggasik siya ng binhi. Anong purpose niya? Hindi siya makapaggasik dun Hindi siya maka-entra dun sa pang-apat na yun. Hindi siya maka-entra. Ang ginawa niya, umanap siya ng paraan. Para para masira niya. Para masira niya yung creation ng Diyos. Di ba? Hindi siya maka-penetrate Bakit? Good ground yan Ibig sabihin, salita ng Diyos yun, pure. Pure na pure yun. Hindi siya maka-penetrate. Tingnan niyo mga kapatid The Garden of Eden and the parable of the wheat and tares. Tingnan niyo mga kapatid. Si Lucifer want to destroy Adam. Tama? Gusto niyang i-destroy si Adam. Devil wants to destroy the pure seed. Gusto niyang sirain. Ayaw niya. Ngayon, dahil sa hindi niya ma-destroy si Adam, dahil salita ng Diyos yan Kawangis, hindi niya ma-destroy talaga. Hindi niya maingganyo. Hindi niya madaya. Gumawa ngayon siya ng paraan. Ano kaya gagawin ko? Para masira ko tong creation na to. Kailangan may magawa ako para masira yan. Hindi ako susuko hanggat hindi nasisira yan. Serpent deceived Eve.
serpent sowed the tares among the wheat. Sabi niya ganon, kailangan makagawa ako ng paraan. Nakita niya ngayon si Eva, naglalakad, nag-iisa. Wala sa kanyang asawa. Humiwalay sa salita ng Diyos. Humiwalay. Tignan niyo mga kapatid, nung naghasik ang diablo, sa tingin niyo nandun yung sower? Wala. Ang nandun, yung mga servant niya. Nangatulog pa. Nakakuha ngayon siya ng pagkakataon. Ito. Masisira ko to. Sabi niya gano'n. Ngayon ko masisira to. Tingnan nyo, tandaan nyo mga kapatid, Satan is not creator. No. He's not creator. He is creation of God. So hindi siya makapag-create ng panira. Ang gagawin niya, gagawa siya ng paraan para masira niya. Para masira niya. Anong ginawa niya? Nilagyan niya na ngayon ng binhi. Sinabuhay niya ng binhi si Eva. Ano nangyari ngayon sa whole creation? Nasira. Tama? Nasira. Whole creation sira dahil sa pagkakadisip kay Eva. Diyan nagsimula lahat. Sabi niya ganun, let both grow together. So hinayaan na ng Diyos. Sa tingin niyo mga kapatid, nung nalaman ng ating Diyos na merong binhi ng serpent si Eva, pwede niyang patayin si Eva. Sa totoo lang. Tama? Pwede. Pwede niyang palitan ora mismo si Eve. Pwede niyang palitan yan. Pero hindi. Kasi merong binhi ni Adam. Nandun na kasi yung binhi. Nakapagsaboy na rin si Adam. So ngayon dito, ang Panginoong Hesus nakapagsaboy na. At nung nakapagsaboy ng Panginoong Hesus, nagsaboy ang devil. So ngayon ang sabi niya, let both grow together. Sige, hayaan mong lumago. Parehas silang lumago. Bakit? Kasi pag pinatay niya yan, mamamatay yung binhi din ni Adam, na nanakay Eve. So sige, hayaan na natin lumaki. Hayaan natin lumaking sabay. Makikita natin yan pag nag-mature. Tingnan nyo mga kapatid, Abel was the son of Adam. Tama? Cain was the son of serpent. Ito na yun yung pinasok niya kay Eve. Wheat is the children of kingdom, and the tares is the children of wicked one. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kapatid. Dahil hindi siya makapenetrate sa pure word of God, ang ginawa niya, sige, magsasaboy na lang ako para sumabay sa'yo. Diba? Hindi. Hindi niya madaya si Adam. Hindi niya madaya yung pure word. Wala siyang magagawa. Ang ginawa niya, sige, pag umiwala ito, saka ngayon ako atake. Alam niyo sa mga battle, siguro ito na yung pinakamatalinong general. Si Satan. Pinakamatalino na siguro sa buong battle ito. Tingnan mo naman, nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya. Tingnan mo, no? Sira nga yung buong creation ng Diyos. Nasira na. Nagtagumpay siya. Sa langit pa lang, nagtagumpay na siya. Kumbaga sa general, napakatalino nitong general natin. Kumbaga sa mga war tactics, talagang magaling siya pagdating sa mga tactics. Di ba? Praise God. So ngayon, yun ang dahilan ni Satan kung bakit siya nagsaboy ng panirang damo. Para ano? Para masira yung creation ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Meron tayong ibibigay na maganda rito na binasa natin. Yung dinidiin ko mga kapatid. Sabi niya ganoon, sa Matthew 13:30, let both grow together until the harvest time. Harvest! And in the time of harvest, I will say to the reapers, sabi niya ganon, mga ani, gather ye together first the tares. Bakit na sinabi yung first? And blind them in the bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, may paglalagyan yung wheat. Pero bakit nauna muna yung tama? Parang tama ba yung sinabi ng Bible? Tama.
Sabi natin, ang salita ng Diyos, hindi nagkakamali yan. Matthew 13:42. Sabi niya ganun, and shall cast them into furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Sabi niya ganun. Eto Brad, nakikita niyo to? Kaya nilagay ko? Sabi niya ganun sa Matthew 22, kung alam niyo yung parable na yan. Parable ng wedding supper. Tama? Wedding supper. Sabi niya ganun, then said the king to the servant, bind him hand and take him away and cast him into outer darkness. Tingnan niyo mga kapatid, anong pagkakaiba doon sa Matthew 13:42? Sabi niya ganun, cast them into the furnace of fire. So cast them. Dito, cast him into outer darkness. Ano sa tingin nyo? Bakit nauna yung ibabay tapos itatapon sa apoy? Tingnan nyo mga kapatid. Ang harvest, end of the world, sabi nga di ba? Ang reapers, angels. Ang sinabi, first the tares and bind them. Sabi niya ganon, ito yung mga hell or Hades. Hades, mga ganon. Hell yan. Kasi tatapon sila eh. Tama? Tapos itong gather, ito yung kingdom. First, the tares. Uunahin, itapon. Ito mga kapatid, etong Matthew 13:42, binabanggit din yan, hell. Hades din yan. Tignan nyo mga kapatid, anong pagkakaiba ng wailing saka sa weeping? Ang wailing, mga kapatid, prolong yan, prolong. Pangmatagalan. Kung titignan nyo sa dictionary, prolong yan. Pangmatagalan. Pangmatagalan na langit-ngit ng ibig niyan at hiyaw. Kumbaga, pag nakarinig kayo siguro ng silent ng mga ambulance, ganun. Mga ganun. Etong weeping. Weeping, panandalian lang yan. Siguro saglit lang yan. Let's say, 5 months tormention. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid. Malabo na kasi. Eto, sinasabi niya dito sa tribulation. Binabanggit niyan about true tribulation. Kaya niya sinasabi niyan, cast them into the outer darkness. Ibig sabihin, tama yung Biblia. Bakit? Pagdating dito mga kapatid, sa meeting in the air, yung mga hindi naligtas, saan pupunta? Tribulation. Yung mga hindi nakotap, pupunta saan? Tribulation. Pero dito mga kapatid, pati nga ba, doon tayo sa taas. Brother Eugene. Tingnan mo ha. Ito naman sinasabi sa furnace of fire, hell. Kailan mangyayari yan? Ito yun mga kapatid. Nakikita niyo yung parable ng kambing at tupa? Etong tears and wheat, inahalin tulad ko lang mga kapatid ha. Balik tayo sa salita, pero inahalin tulad ko lang. Tingnan nyo mga kapatid, yung hell, kung i-zoom in mo to, makikita mo, zoom in natin, kung makikita natin. Tingnan mo mga kapatid, yung hell, ito. Isa-separate yung left, goat. Yung right, tama ba? Yung right side, lamb. Yung goat saan itatapon? Hades. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, so, uunahin talaga yung tares. Bakit? Itatapon sila sa Hades. Pero ano tong end of the world? Itong end of the world, naniniwala ako, I do believe. Hindi sinabing
pagdating ng Panginoong Hesus, end of the world. Tama? Ibig ba, pag sinabi bang end of the world, yun na yung pagdating ng Panginoong Hesus? Amen. Yun yun. Pero kailan ba darating ang Panginoon? Ilang beses pa dumating? Dumating ang ating Panginoong Hesus, meeting in the air, hindi siya bumaba, pero nasa langit siya. Alapaap. So, eto yun. Yung mga kinuha niya na ligtas, yung mga hindi ligtas, mapupunta sa tribulation. Mga kapatid. Sana nakukuha niyo ako, mga kapatid. Yung mga hindi na ligtas, mapupunta sa tribulation. Pero pagdating dito, yung sinasabing end of the world, mahaba siguro to. Siguro I do believe na ito mga kapatid, ito. Ito mga kapatid, from here, from start, actually hanggang dito pa nga yan eh. Bago mag-eternal eh. End of the world yan. Kasi, bound pa tayo ng time. Kaya pag sinabing end of the world, hindi ibig sabihin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Pero pag-aralan natin. Tingnan nyo mga kapatid. Yan ang sinasabing end of the world. Kaya nga sinabi, pagdating ng harvest, pag end of the world, harvest, ano unahin? Yung mga tares itatapon sa Hades. Kasi bakit? Pagkatapon ng tares, pag tinapon na yung tares sa Hades, anong susunod? But gather the wheat into my barn. Ano yung barn? May kingdom. Tignan mo mga kapatid, ito yung sinasabi sa angels, ito yung mga nandito. Yan. Yung mga angels na nagkalat sa 4 na sulok at ginather niyo yung mga elect. Yun, yung mga elect. Ano yung kingdom? That is millennium. Ngayon, bago mag-millennium, naitapo na yung tares. Tama. Naitapo na yung tares. Saan? Sa Hades. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid. From here, pag-angat ng meeting in the air, may matitira dyan mga remnant. Yun yung sinasabi. Yun yung sinasabi na bago sila mag-repopulate dito sa millennium, lilinisin muna sila. Alisin yung tupa sa yung kambing. So, ibig sabihin, dito, may mga maliligtas, hindi nila alam, sila pala yung may good ground para sila. Bakit? Ligtas sila eh. Sila yung nagpatuloy na hindi nila alam, ikaw pala yung pinakain namin. Diba? Ito yung sinasabi sa Matthew 25 na pinatuloy ka namin, na hindi ko alam na ikaw pala nagpatuloy. Dahil sa ginawa mo sa aking mga anak, parang ginawa mo na rin sa akin. Ito yung mga naligtas. Ito yung mga few men left na sinasabi. Sana maintindihan nyo mga kapatid. So, pwede natin pag-aralan mamaya. Mas malinaw siguro mamaya kasi ito mga kapatid, medyo pinag-aralan ko pa. Medyo maano pa. So, mga kapatid, ang sabing ganon, the seed of discrepancy, merong pagkakaiba yan. Makikita natin yung pagkakaiba ng seed of discrepancy. Ngayon, ang sabing ganon, ng ating kapatid, ang Word of God, ito yung ating depensa. Defense natin yan. Yung Word of God. Bakit? Kasi, alam niya na merong gagawin ng dyablo na magsasaboy at mag-ahasit ng ibang binhi para tumubo. Anong magiging depensa natin? Siyempre, ang salita pa rin ng Diyos. Magiging depensa natin yan. Magiging defense natin yan. Kaya nga sabi ng Bible na magsuot kayo ng armor of God. So, ibig sabihin, depensa natin yon ang salita ng Diyos. Kung may tumubo man dyan, actually talagang maraming tumutubo eh. Ito sa sanlibutan na ito, maraming tumutubong test. Nakikipagsabayan. Kung may mga tumubo man dyan, hindi hahayaan ng Diyos na masama tayo. So, ibig sabihin, manatili ka lang sa kanyang salita, at sumunod ka lang, ito yung panlaban natin. Ito yung magiging defense natin, ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, makikita natin kung ano yung pagkakaiba ng binhi, ng tares at saka wheat.
So magsitayo po tayo mga kapatid. Sorry mga kapatid kasi praise God. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapagpalang naman sa lahat. Lord God, turuan mo po kami, Panginoon Diyos, sa iyong mga banal na salita, O Ama. Samahan mo po kami, Panginoon Diyos. Sabi mo nga po sa iyong mga banal na salita, ang nagkakatipon, isa man o dalawa ay nagkakatipon sa iyong mga banal na salita, ay nasa kalaritaan ka nito, Ama. Lord God, pumagitna ka po sa amin lahat. At dinadalangin po namin na ikaw po ang maglagay sa aming mga puso ng kaunawaan at ng iyong mga banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maipamuhay ito, Ama. Lord God, ang patuloy namin na hinihintay ay yung ipinangako sa amin, ng Ama, na kami ay kukunin mo dito sa sanlibutan ito, Ama, ng iyong makapangyarihang kamay, Ama. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na habang kami nandito sa sanlibutan ito, hinihiling po namin sa iyo, Ama, na tulungan mo kami patuloy na maging masunurin sa iyo mga banal na salita, maging manatili kami sa iyo mga banal na salita hanggang sa pagdating ng iyong bugtong na anak namin, Panginoon Jesus. Maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin sa pag-agaw na magaganap, Panginoon Diyos. Maraming po salamat, Ama. Ito po mga samo at dalangin namin sa napakadakila mong pangalan na iyong binigay sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon Jesus Kristo.